Reklamo ng dalawang pulis ang ilang opisyal at kapwa nila pulis matapos umano silang bugbugin ng mga ito sa kanilang training. Agad naman sinibak ng direktor ng Aurora Police ang mga nasa likod ng insidente. Darito ang report. Bakas sa mga pasa at sugat na tinamo ng mga baguang polis sa sina PO1 Romel Derit at PO1 Christian J.B. Tenyoso, ang hirap na kanilang pinagdaanan sa mga kamay umano ng ilan nilang opisyal at kapwa polis. Sumasa ilalim ang dalawang bagito sa 1.5 buwang Modified Special Counter-Insurgency Training sa Camp Ravina, Baler, Aurora. Pero sa halip na mahasa, suntok, sipa at buntal ang nakuha nila. Tapos po yung binugbog niya na po ng binugbog. Suntok po sa tiyan, sa mukha, puro sampal po na malalakas. Saka sabi niya po sa akin na gano'n, ang tanging kasalanan kung alam daw po. At tatay ko po, nasa nagtatrabaho po sa DNR. Parang napaka-personal po yung galit niya po. Sa sobrang hirap at banta umano sa kanilang buhay, tumakas ang dalawang pulis mula sa kampo. Agad sila nagpunta sa Maria Aurora Community Hospital para magpagamot. Sana sir, huwag na rin sir na nagagawin sir sa mga susunod sir na training sir. Sana baguhin natin yung huwag natin i-tolerate yung mga ginagawa ng mga opisyal natin na ganito. Sana pilitin natin mabago. Yung i-upgrade natin yung training natin, hindi yung ganito. Dismayado ang mga kaanak ni Tenyoso at Derit. Pinilit kong ibalik yung tiwala ko sa PNP kasi andyan yung asawa ko. Pero parang ngayon, kailangan din nila namang ayusin muna para muli kong ipagkatiwala yung asawa ko sa departamento na yan. Okay lang sana sir kung nagkaganyan sila sa kami ng mga kalaban. Pero yung sa hani ng kapwa nila kapulisan na alam na naman nila ang karapatan at ang pagtatanggol sa konstitusyon, bakit ang kapwa nila kapulisan ang gaganyan sa kanila? Agad naman daw umaksyon ng pamunuan ng Aurora Police nang malaman ng insidente. Itong particular na insidente nito ay isolated case at hindi nagre-reflect kung ano ang nangyayari dito sa training, especially dito sa provincial headquarters namin. Para sa unang balita, Salima Rafran reporting.